Sentro ng kontrobersya sa BICAM ngayon ang budget para sa MAIFIP program o yung Medical Assistance for Indigent and the Financially Incapacitated Patients. Ito po yung tulong pinansyal na binibigay ng gobyerno para sa mga hindi kaya ang mahal na gamot at pagpapa-ospital. Gaya po ng maraming bagay, okay naman dapat ang konsepto niyan. Ang problema, kontrobersyal yan, di lang dahil palaki ng palaki ang pondo para dyan. Mas lalong kontrobersyal siya dahil malaki ang bahid ng politika sa MAIFIP. Ang mga tao pipila sa mga politiko para humingi po ng mga guarantee letters o mga endorsement na siyang gagamitin para makakuha ng tulong medikal mula po sa gobyerno para sang medical ayuda. Kaunti mo ng background. Nagsimula po yan bandang huling bahagi ng 2016 bilang MAIP o yung Medical Assistance for Indigent Patients. Noong panahong yun, meron na ring guarantee letters pero hindi pa malawakan at hindi pa siya formal ang kalakaran. Sa guidelines na nilabas ng DOH noong taong 2020, ang mga MAIP beneficiaries ay mga indigent patients na na-assess at na-certify na ng medical social workers. Ito pa, nilagay ang MAIP sa ilalim po ng Overall Management and Administration ng Malasakit Program na iniugnay ng Duterte Administration kay dating Presidential Assistant at kalaunay nanalong senador na si Bongo. Ngayon, taong 2022, in-expand na ang coverage ng MAIP at ginawa na itong MAIFIP or Medical Assistance for Indigent and Financially Incapacitated Patients. Humaba ang pangalan. Ibig sabihin, pasok na. Hindi lamang ang poorest of the poor, kundi ang kahit sinong hindi raw maka-afford ang pagpapagamot. At hindi lang ito pinalawak, pinalaki pa ang pondo at ginawang standard na ang sistema ng mga guarantee letters. Sa sistema ng MAIFIP, ang mga maaaring magbigay ng mga guarantee letter ay mga congressman, mga senador, mga LGU, mga malasakit center at mga government hospitals. Ang mga guarantee letters po na ito ay naka-charge sa pondo ng MAIFIP na nilaan ng, siyempre, Kongreso para sa taong yun. Isa itong garansya sa ospital na babayaran po ng DOH ang nakasaad na halaga sa guarantee letter bilang reimbursement. Paano ito nakukuha? Ang pasyente po ay lalapit sa sinumang maaring magbigay ng guarantee letter. Maaring ang Malasakit Center, LGU o congressman o inyong senador. Yun lang. Lamang na lamang riyan ang mga mambabatas dahil siya nga rin ang naglalaan ng pondo para dyan. Kaya't halos walang question ang kanilang mga garansya. Isusumite ang mga dokumentong kailangan gaya po ng medical abstracts at certificates of indigency. Sila dapat dadaan sa evaluation bago ilabas ang kanilang guarantee letters. Kaya po ito nagiging isang bagong sistema ng ayuda mula sa mga politiko na pinipilahan ng ating mga kababayan. Ang ayudang ito ay palaki po ng palaki. Mula 22 billion noong 2022, dumoble noong 2025 na isa pong election year. Alam mo na kung bakit. At ngayon, pinag-awayan kung bakit ito pumapalo ng 51 billion pesos sa 2026 proposed budget. Pinag-awayan pa po yan. Lalong lumaki ang kontrobersya dahil habang lumalaki ang ayuda para sa MAIFIP, lumiliit naman ang subsidiya ng gobyerno para sa PhilHealth. Ang programa na talagang tinatag para po sa universal health care ng mga Pilipino. Sa taong 2025 nga, zero po ang subsidiya ng gobyerno para sa PhilHealth. Samantalang higit 50 billion ang para sa medical ayuda. At yan po ang hinaing ng mga healthcare professionals. Bakit mas lumalamang na ang bagong ayuda na ito? Sa PhilHealth kasi, ang kalusugan mo ay isang karapatan. Pero sa MAIFIP, ang iyong kalusugan parang utang na loob mo na kay senador at kay congressman. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malilimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.